Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Uncouth or unpalatable his mode of delivery may be. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. Yeah, there's plenty of lewd content. Pero ibang congressman nga na huling may kabit pero hindi sila na ethics complaint eh. Tama ho yung sinabi na yan itong si Congress Miao. Hindi ho ba naiiya yung ibang mga congressman dyan? Meron silang kabit, nahuli na nga't lahat-lahat pero walang ethics complaint. Yung iba dyan, kontratista na, kongresista pa pero walang ethics complaint. Yung iba dyan, di umano, dinideliveran ng mali-malitang bilyonis na pera pero walang ethics complaint. Pero yung nagsasalita, kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan, ayun, sinintensyahan ng 90 days suspension bilang congressman ng Dasmariñas. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, kauna-unahang interview ho nitong si Congress Miao. Diyan sa One News, papanoorin ho natin ang napakalupit niyang interview na to. At tignan nyo ho mga kababayan, kung anong klaseng kabalbalan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero bago yan mga kababayan, dumako ho muna tayo dito kay Eli San Fernando. Bumoto ho siya ng no diyan sa hatol na yan ng Ethics Committee dito kay Congress Miao na suspendihin siya ng 90 days. Pakinggan natin ito mga kababayan. Okay itong mga punto de vista nitong si Eli San Fernando dito sa kanyang sa pagpapaliwanag niya sa kanyang boto. Game! If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all. This quote serves as the foundation of this representation's vote. Totoo na maraming nasabi, pinahayag, at ginawa ang kinatawang si Representative Barzaga na hindi aakma sa pamantayang inaasahan sa isang halal na opisyal. But this begs us to question, what really is unethical behavior? While I agree that us lawmakers are held to a higher degree of ethics and decorum, such should not work as to stifle free speech and debate. Lawmakers must be free to say what we want, especially on issues involving national importance. Representative Barzaga's actions and words may not fit the usual mold of a traditional lawmaker. But who decides if the mold or what mold is correct? I understand these are difficult questions to answer, and I am unsure if there is any. But one thing I am sure of is that plundering the coffers of government through ghost infrastructure projects is what's unethical. The committee resolution sets a dangerous precedent. Yan. Ganito ho ba tayo kabalat sibuyas at allergic sa mga naiibang pananaw? Should our subjective judgments of Representative Barzaga's ethics supplant the will of the electorate? Hayaan natin ang mamamayan ng Dasmariñas ang humatol sa mga ginagawa ni Representative Barzaga. Kung saba ay karapat dapat na maging kinatawan nila. Yeah. My dear colleagues, let us not erode whatever little trust that the public has left for this House. At a time where allegations of massive corruption has been plaguing our beloved institution,
It Yan. is callousness to sanction one of its most vocal critics, however eccentric, uncouth, or unpalatable his mode of delivery may be. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga mababawi ang kredibilidad ng Yan. ating institusyon. Palakpakan ho muna natin tong si San Fernando. Maputol kita. Ang gaganda ng mga puntong i-renage nitong si San Fernando. Palakpakan ho muna natin. Ayos ho. Ang galing ng mga sinabi niya na yun. Hayaan nyo yung mga taga-Dasmariñas ako matol doon sa mga inaasal niya sa social media. Wala na. Mga kababayan, sinasabi lang nitong si Congress Miao kung ano ang realidad ngayon sa ating bansa. Kung anong nangyayari ngayon sa House of Representatives. Napakatapang ho eh. Kaya ho natin nasabi napakatapang. Bakit kanyo? Yan ho talaga yung ground zero pagdating sa korupsyon. Yang House of Representatives, kumbaga, kunyari, di ba, nagbagsak sila ng napakalaking bomba. Yan ho yung ground zero. Kumbaga, dyan nangyari lahat ng kabalbalan. Yung mga nasa labas, yun hong naging resulta doon sa pagbagsak ng mga kalokohan dyan sa House of Representatives. Ngayon, yung mismong individual na kung saan nagsasalita siya, doon sa mga nangyari dyan sa bulwagan na yan, na kung saan inuknukan ng kakurakutan ng mga namumuno dyan ngayong mga panahon na to, siya naman hong sinuspend nila ng 90 days. Diba? Napaka walang yaho ng nangyayari ngayon dyan sa House of Representatives. Kaya naman, tuloy-tuloy ho tayo sa pagsuporta dito kay Congress Miao. Honestly, ako, nung una talaga, akala ko itong si Congress Miao, ano lang, yung tipong mema. Tapos yung medyo, hindi siya hindi kasi siya typical politician, kasi statesman eh. Si Tatay Digong, hindi siya statesman, pero hindi naman siya ganito. Pero ang style nitong si Congress Miao, hindi siya kagaya ng ibang mga politikong nakita natin. Kung baga, go with the flow, ika nga. Kung nasa ng karamihan, kung saan sila nagpipiesta, doon siya pupunta. Hindi niya yung ginawa eh. Tapos yung the way na deliver niya yung message niya, talagang iba ho siya. Kakaiba siya, kaya sabi natin parang meron something dito sa bata. Pero later on, nakita natin yung mga interview niya, kung paano niya dalhin sarili niya, kung paano niya ipresenta sarili niya, normal naman ho siya. At wala nang mas no-normal pa sa mga ginagawa niyang pagsisiwala at sa mga kabuktutan na nangyayari ngayon dyan sa House of Representatives. Tuloy mo, Idol. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Yun lang ho, Mr. Speaker. Napakaganda pa na sinabi nito si San Fernando eh, di ba? Yung ginawa nila na yan na pagsuspinde dito kay Congress Miao, ano ho yan? Ika nga hindi makakaragdag doon sa katiting na tiwala na natitira dyan sa bulwagan na yan ng ating mga kababayan. Hindi. So pagka sinuspende nyo itong si Congress Miao tapos na usapan, magtitiwala na ulit kami sa mga kabit, sa mga kinakabitan at nangkakabit ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Hindi lahat maraming matino dyan. Pero yung Bugs Bunny na nasa likod ni San Fernando, isa rin sa mga falsifikado yan. Di nila alam kung anong pinaglalaban nila. Nagsitandada lang sila dito sa bansa na to. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, di pa rin nila alam kung ano talaga gusto nilang mangyari. Di ba? Yan San Fernando, isa yun sa mga masasabi nating matino. Kahit na sumama yun sa mga rally-rally, pero naniniwala tayo, naghahangat pa yun na mas mataas na president. Hindi, di ba? Di ba, ngayong panahon na to, kung tatayuan mo lahat ng kabalintunaan na nangyayari ngayon, ito na yung perfect time para ipresenta mo sarili mo na hindi ako para sa kung kanino pa mang politiko. Kagaya ng ginagawa nitong si Congress Miao, kagaya ng ginagawa ni San Fernando, kagaya ng ginagawa ni Leviste. Di ba? Sila ngayon talagang napakainit ng pangalan. Mapa social media, mapa mainstream media. Sino ini-interview? Tanong ko sa inyo. Si Adjong o itong si Leviste? Sinong pinapakinggan pagka nagsasalita? Etong si Ortega o itong si San Fernando? Kita nyo naman mga kababayan, etong si Leviste, etong si San Fernando, pagka sila nagsalita, lahat ng media pinapakinggan sila. Si Ortega, kung hindi na lang manira kay BP Sara, yang si Adjong, kung hindi na lang manira kay BP Sara, wala naman walang mga bilang. Kasi nga, kahit yung mga kababayan natin nasa social media, nasa mainstream media, alam na ho nila kung anong katotohanan. Nasaktan ho sila sa pagsisiwalat nitong si Congress Miao kung ano nga ba ang nangyayari dyan sa buwisit na bulwagan na yan. Rekta ho tayo dito kay Congress Miao. Congress Miao,
Ito, ano to sa One News. Game. Si Congressman Kiko Barzaga. Sir, mukhang pinatayan kayo ng microphone daw kanina. Medyo natakot sila kasi si Marcos na yung binanggit ko doon, especially since he's the one who's most guilty of this flood control issue, which is Correct. where all the ethics complaint started. Which Marcos are you referring to? President Marcos. Okay. Why do you say that it started? Palakpakan. Good job. Good job, Congress Meow. Yan ang gusto ko dito sa bata na to eh. Matanda pa ho tayo dyan eh. Yan ang gusto ko dito sa bata na to. Napaka-diretso lang. Black, white. Kung itim yan. Hindi yung maraming yung dapat pang parigoy-ligoy kagaya ng ibang mga politiko dyan, di ba? Mapagtanggol lang itong si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Lahat na lang pambabaloktot na gagawin ho nila. Pero itong bata na to malayong mararating nito sa politika. Kung sakaling tumakbo to ng senador, iboboto ko. No joke. Susuportahan ko yan. Walang biro. Sawa na ho tayo doon sa mga politiko na pa-statesman. Anak ng tokwa behind the scene. Walang ginawa pala kundi magnakaw sa kaban ng sambayanan. Dito na lang ako. Ha? Kung sino ho yung mga ginigipit ngayong mga panahon na to, ano yun yung mga kababayan? Sila ho talaga yung gumagawa ng matino. Sinong ginigipit ngayong mga panahon na to? Pastor Kibuloy. Dating Pangulo Rodrigo Duterte. Vice President Sara Duterte. Di ba? Sino pa? Congress Meow. Sino pa? Yung palang naiisip ko. At saka yung mga malulupit na vlogger dyan na idolo natin. Yaang dami nating kaibigan na vlogger. Malulupit ho talaga itong mga to. Tandaan nyo ho itong mga pangalan to. PH Insider. Naku. Yaan yung nakikita natin parang rising star pagdating sa mga political vlogging. Sino pa ba? Marami tayong sinusundan ngayon eh. Yaang si News That Matters. No, News That Matters. Ang lupit mo, Brad. Ika nga out of this world. Malupit yang si News That Matters. Meron pa. Yan si Level Up 1. Yan tatlo na yan. Nako, yan ang mga abangan nyo mga kababayan. Yan ang mga pangdiinan talaga pagdating sa political vlogging sa susunod na taon. Abangan nyo lang mga kababayan. Siyempre, hindi natin kakalimutan yung mga banateros. Malupit yan. Nakanto ko. Pagdating sa banateros. Nasa pangalan eh. Third floor studio. Sino pa? Sila Ma'am Joey, sila Ma'am Sas. Birada. Nandun na si Brothers ulit eh. Na-excite ako nung nakita ko si Brothers eh. Your ethics issue started with the president's supposed flood control scandal. Yes, it was in response to the criticism that I made against Speaker Martin Romualdez on the flood control scandal. And the flood control scandal is primarily made by President Marcos. Well, and of course, sir, we understand what you're saying. We also have several groups saying the same thing. Yes. But my question then to you is, but the charges against you have more to do with other things as well. Like, for example, supposedly, lewd content and scantily clad women. I mean, may mga ganun. Yeah, there's plenty of lewd content. Pero ibang congressman nga nahuhuling may kabit pero hindi sila na ethics complaint eh. Yung iba naman nagpapapunta ng sandamukal na babae sa kanilang mga opisina dyan sa House of Representatives pero hindi sila na ethics complaint. Ano sabi ni Tatay Digong? Anak ng toko, hindi ka pa ba nakukontento dyan sa asawa mo? Kaganda-ganda. Balita ako, nagpapapasok ka daw ng sandamukal na babae dyan sa opisina mo. Ang problema, baka hindi na siya nagiging ganito, di ba? Kaya kailangan nakaharera pa sa harap niya na ganyan. Kilala nyo, tinutukoy ko, binanggit yan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, ganyan kabababo yung ibang mga congressman. Pinaparada daw nila, di umano, sabi ni Tatay Digong, yung mga babae sa opisina ng ilang mga congressman dyan. Di umano. Mas kay Tatay Digong. Ayun, nandun siya sa dahig. Pinatapos siya ng walang yang administrasyon na to. Pag naaalala ho natin ang ginawa nila kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, talagang nakakagigil ho no? Matindi ho yung yung kawalang ang ginawa ng administrasyon na to kay Tatay Dix eh. It's about the timing of the complaint and why they would choose to do that, since if they were to create precedents where such things were to be regulated and when the ethics committee is capable of suspending, reprimanding, or
even expelling politicians once they have a supermajority in Congress, then these types of things can be weaponized by future administrations, and that's the worst part about the ethics complaint. Because personally speaking, the suspension does not truly negatively affect me. It mostly negatively affects the institution as a whole, Correct. because people are losing trust in Congress, and this will decrease the trust in Congress even more. You mean people might think they're being so defensive? Well, they are being so defensive because I'm the one who is planning to file an impeachment case on Marcos, and coincidentally, I'm also the one who happens to be Oh, we suspended. just had you last week. You Oh, didn't yes. say that yet. When did this idea? No, I revealed it already. I posted it twice on social media. Okay. Once in October and once in November. So we're still gathering evidence, not just regarding Marcos's involvement in the flood control, but also his, also Senator Amy Marcos's revelation that he is a drug addict, which is detrimental to our country as a whole if we have a drug addict as So president. this impeachment complaint you plan to file, when do you plan to file it? And can you file? You can file it naman kahit na suspended ka, you know? Well, I'm not too sure about that because I didn't read the rules regarding suspended politicians. But when are you planning to file it? Who is drafting it for you? You have lawyers? Yes, we have legal teams, and we'll see when the time comes. Kasi pagka ika nga, umusad yung impeachment na yan laban dito kay Marcos Jr., lahat ng delaying tactics gagawin na ho nila dyan. Yung kailangan dumaan muna ng Committee on Justice o kung ano pa mang dadaanan niya. Pero umabot lang tayo doon sa pagkilatis kung merong forma at sustansya yung impeachment complaint na ihahain na yan dito kay Marcos Jr. Solve na ho ang buto-buto ika nga. Yung ma-impeach, malabong mangyari yun. Huwag na ho kayong umasa. Ngayon palang dinidiretso ko na kayo. Tayo ho kasi dito, ayaw ho nating magbigay ng false hope. Halimbawa, sa 2028, sino makakatandem ni VP Sara? Meron tayong gusto. Pero hanggat hindi nagdideklara si VP Sara, ayaw nating magbida-bida dito na dapat si ganito, dapat si ganyan, kasi ganito gagawin niya, kasi ganun ang gagawin niya. Hindi ho ganun. Di ho tayo ika nga. Ito yung natutunan natin sa katagal-tagal nating nag-aano dito. Hindi nauuna yung karwahe sa kabayo. Hayaan nating mauna yung kabayo sa karwahe. Ano ibig na sabihin? Hayaan na muna nating magdesisyon yung mga tatakbo kung sinong gusto nilang piliin. Huwag tayong magbida-bida, magpatayo na kung sino mang gusto natin, irrelevant kung sino gusto natin. Sila lang ang importante lang kung sino pipiliin nila. Pinili nila halimbawa si Senator Christopher Bongo, dalawang kamay, saludo, suportado yan nila nga. Pinili si Senator Rodante Marcoleta. Pero hayaan natin si VP Sara. Huwag nating bigyan ng false hope yung ating mga kababayan na ganito dapat ang gawin. Wala ho tayo sa pwesto para gawin. Kasi February 7 yung the one-year February ban 7. on the impeachment of Sa Duterte will Yes. expire. Are you hoping to do that, your filing, before February 7, or are you open to having it after February? Kasi things would change, of course, after Yes. February 7. Maganda, paunahin mo na yung kay VP Sara, tapos sabay nila yung kay Marcos Jr. Para makita natin kung paano trabahuhin ng walang yang administrasyon na to, ng mga walang yang congressman, yung mga magnanakaw na ibang congressman dyan sa House of Representatives. Yung impeachment complaint laban dito kay VP Sara at yung magiging impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr. Addict di umano, sabi ni Senator Ayn Marcos. 7. Things would definitely change, and more evidence would release, more people will release statements against Marcos by that time. So yes, once more evidence has been released against Marcos, and once public opinion against Marcos has gradually worsened, then that's when we can start fighting. So are you confident you're going to gather enough signatures for that? Well, even if I don't gather enough signatures, that will already prove that Congress itself, a majority of Congress, is no longer serving the people, but rather serving the interests of the Marcos administration. And we've already seen that happen in this instance. This is showing the people what exactly is happening within Congress. But tell us about the charges that you plan to file. Exactly what will be your basis for impeachment? For impeachment, for the revelation of the drug cases and the involvements of flood control anomalies, and an extra Magaling bata, charge magaling. that's not revealed yet. But the Constitution is very particular about what kinds of charges can be filed for impeachment. For Yes. example, betrayal Betrayal of of public trust. and so on down the line. So exactly how do you plan to go about this, and what kind of charges do you plan to file? Well, it will be betrayal of public trust because that's very open to interpretation. That could be for anything. For corruption Yeah. and so on down the line. Or even lying about the state of his drug rehabilitation or his involvement in drugs. That can also be constituted as a betrayal of public trust.
So depending on what possible grounds you may find, we will still consult with our legal teams. But his involvement in the flood control anomalies and him being the mastermind in all of this, and also in his drug-related revelations made by Senator Amy Marcos would be the most stable grounds that we would have. That's your most solid, you think? Well, there might be more. We might So, but find for now, his- 3 grounds. We might find his footprints in the DPWH building fire. So that's also another possibility. You Or the recent you also Senate fire posted that about happened. that fire before, yung October fire sa Quezon City, Yes. where you said that the fire destroyed evidence linking lawmakers to the flood control scandal. Yes. What's your basis for saying that? I mean, that's among the things that's being taken against you. Not, I don't think it's. Yes, it's not within the ethics committee, Yeah. but it's too much to be considered a coincidence that the district office, which happens to have one of the most flood control problems, just happens to have a fire on the time when those problems are being investigated, and also the reason that they released for the fire, which is computer malfunctioning, that generally is not an actual cause of fire. Hindi. Kalokohan yun, yung computer, magiging napakabihira ho ng mga kababayan. Napakabihira nun. Yung computer magiging cause ng sunog. Meron ho kasi mga merong mga surge protection yan. Pagka kunyari, merong nag-overheat, merong pangit ang daloy ng kuryente. Pagka nag-flip yun, wala nang papasok na kuryente dyan. Mapuputol na doon pa lang. Hindi ho yan parang yung tipong electric fan. Yan, kahit na sobrang init na, nasusunog na, walang mechanism, walang mga safety features na meron, pero minsan madalas nagma-malfunction. Ang ginamit nilang dahilan computer. May malabo hong mangyari yun. Yung atin nga, wala tayong patayan dito, 24 hours. So yung meron ho tayong maliit na server sa bahay, 24 walang patayan, mga computer, walang patayan. Pero wala akong sunog na nangyayari. Kaya yung napaka-lame ho nung dahilan na sasabihin mo, computer yan, kaya nagkaganyan, nasunog yung ganyan, ganito, ganyan. Sadyang sinunog yun dahil nandoon yung mga anong tawag dito, mga ebidensya dyan sa iskandalo ng flood control. Are you actually investigating? Your statement is not about suspicion. Your statement is an assertion that evidence was destroyed linking lawmakers to the anomaly. So it's not na baka merong nasunog na ebidensya. It's more of may nasunog na ebidensya. Therefore, Well, why question when you can make direct statements? well, you make direct statements when you can prove it. But sir, do you have evidence to show that? If I were to have evidence, would I reveal it now? Well, you can tell us if you have. It's a secret. No, you Yes can or tell us no you have. lang? You can tell us you have without revealing the evidence. Well, my answer to that would be a secret. We'll find out in the coming months. Yan. So you're ako. having Matindi ho ito mga kababayan. Sa tingin ko, yung mga itlog nitong si Tamba, ngayon di natin malaman kung ano nangyayari dyan. Tamba, umanda-handa ka. Mabibigat ang mga ebidensya nitong bata namin. Palakpakan natin itong si Congressman. Napakababaw na dahilan. Ang toka. Nasunog yung mga file, nasunog yung buong building. Sa computer ang dahilan. Hindi yung electric fan. Walang nga talaga itong mga someone looking. loloko, na naman yung tipong uururin na naman ng sambay ng Pilipino. Anong dahilan na sunog? Yung computer nag-malfunction. Ano malfunction? Masira ulo ba kayo? Ang computer, pagka sumindihan, gumagana. Pagka hindi sumindihan, sira. Ganun. Meron ba kayo nakita ang computer na? Yung computer ko, natutunaw na yung plastic ko, nag-overheat. Wala! Pagka sinindi mo yan, hindi gumana. O ibig sabihin, sira. Pagka sinindi mo yan, pinindit mo, gumana. Ibig sabihin, gumagana. Ganun lang yan. To it. Can we safely assume? I had someone look into it, is what I'd prefer to say. Okay. We'll take that for now. Yeah, for now. Kung Because Kiko, this is still a developing story, as we've seen. correct. Recently, there's the Zalico videos, and there's the recent statements made by Senator Amy Marcos, and then there's the recent removal of Executive Secretary Bersamin, and they might release statements as well. So regarding this, it's a developing story, and I want to also watch how the story develops Can I before ask we reveal all of our cards. can I ask if you're assuming these things or do you know something we don't na talagang magkakaroon ng mas maraming revelations in the Or coming a days? smoking gun. Well, I mean, there would be, but
it also depends on where we want to take these revelations and how these revelations would actually bring Marcos to justice. Because right now, no matter what form of evidence you present against Marcos, even if you find actual evidence, there would be no possibility of imprisoning him as long as he holds a supermajority within Congress, as long as the people are still fine with him being president. But once the anger of the public can no longer be stopped, when it can no longer be de-escalated, when, like what happened during his father's time, when massive civil disobedience is starting to emerge, that's the time when we can actually start the Marcos impeachment. That's the time when we